Sa langit isang araw, may kakaibang pag-uusap na naganap. Ang Diyos at si Satanas ay nagkaharap at napag-usapan nila ang tungkol sa isang tao, si Job, isang taong kilala sa kanyang matibay na pananampalataya at wagas na pagmamahal sa Panginoon. Si Satanas sa kanyang pag-aalinlangan ay hinamon ang katapatan ni Job. Siyempre po naman, wika niya sa Diyos. Mananampalataya si Job dahil biniyayaan ninyo siya ng masaganang buhay. Pero kung kukunin lahat ng iyon, tiyak na tatalikuran ka niya. Ang Diyos, na lubos na nakakakilala sa puso ni Job, ay pinayagan si Satanas na subukin ang kanyang lingkod. Unti-unting nawala ang kayamanan ni Job. Hindi lang iyon, binigyan pa siya ng malubhang karamdaman na nagdulot ng matinding paghihirap sa kanyang katawan. Ang dating malusog at mayamang si Job ay naging mahirap at may karamdaman. Pati ang kanyang mga kaibigan ay hindi na maintindihan kung bakit nangyayari ito sa kanya. Marami ang nagsabi na siguro may malaking kasalanan siya, kaya siya pinarurusahan. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagkawala ng kanyang mga anak, ang pagkasira ng kanyang kayamanan, at ang matinding sakit ng kanyang katawan, hindi nawala ang pananampalataya ni Job sa Diyos. Sa halip na sisihin ang Panginoon, sinabi niya, "Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Sa huli, ang matibay na pananampalataya ni Job ay nagtagumpay laban sa mga pagsubok ni Satanas. Pinatunayan niya na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay o sa kalagayan ng buhay. At dahil dito, hindi lamang ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya, kundi binigyan pa siya ng doble. Ang kwento ni Job ay isang magandang halimbawa na kahit gaano kahirap ang mga pagsubok sa buhay, dapat tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Hindi man natin maintindihan ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, dapat tayong magtiwala na may magandang plano ang Diyos para sa atin.